Magpapatuloy ang mga pulong ni Pangulong Bongbong Marcos sa iba't ibang sektor sa ikalawang araw ng kanyang state visit sa Brunei. Live mula sa Bandar Seri Begawan, nasa frontline ng balitang yan, si Jenny Dongon. Jenny, sino ba ang mga nakaschedule na kamiting ng Pangulo ngayon? Ruth, sa pangalawang araw nga ng state visit ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa Brunei, ay ang mga negosyante naman ang kayang kakaharapin ngayong araw. May pulong din siya sa energy sector para pag-usapan ang renewable energy. Patuloy nga ito na magandang simula ni Pangulong Bongbong Marcos kung saan nga kahapon ay 3 memorandum of understanding ang pinirmahan nila ni Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Kabilang dyan, Ruth, ang tungkol sa turismo, maritime cooperation, food security at agricultural cooperation. Sa turismo, magkakaroon ng mga programang maghihikayat sa mga taga-Brunei na bumisita dyan sa Pilipinas. Sa talangan ng Department of Tourism, higit 6,000 turista lang ang nagmula sa Brunei noong 2023. Nagpasalamat naman si Sultan Bolkiah sa pagbisita ni PBBM. Ito raw ang patunay na malalim ang pagkakaibigan ng dalawang bansa na nasa ika-6 na po o ika-4 na pong anibersaryo na ng kanilang diplomatic relations. Samantala, binisita naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang Filipino community dito kahapon. Nasa 2,000 o mahigit 25,000 ang OFW at temporary migrants dito sa Brunei. Sa kanyang pagbisita, ibinita ni PBBM ang higit 1 trilyong pisong inaprobang investments ng mga negosyante dyan sa Pilipinas. Kaya hinikayat niya mga OFW na balang araw ay umuwi ng Pilipinas at dyan mamuhunan at magbigay o magtayo ng kanilang sariling negosyo. Samantala, Ruth, hinihintay naman natin ngayon dito sa Brunei itong pagdating nga ni Pangulong Bongbong Marcos at pagkatapos nga yung kayang pulong dito sa mga negosyante ay tutungo naman siya dyan sa Singapore para maging keynote speaker sa 21st dialogue dyan nga sa Shangri-La Dialogue. Ruth. Maraming salamat, Jenny Dongon. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.